Petron Blaze Boosters clinch their quarterfinal playoff spot with an 88-77 victory against the Barako Bull Energy Cola. Hindi pa po eliminated ang Barako Bull, so may chance pa rin po sila makahabol sa ating playoffs. But Petron still keeping their chances of a twice-to-beat advantage alive. Aaron Atande, Coach Richard Del Rosario, and of course, joining us right now from the Alaska Aces, Dondon Ontiveros! Ano? Sorry may mga fans ako eh. May mga fans ako. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung sinisigawan. Hindi ako? Ako. Dondon, welcome to the Active Center. Kumusta naman? Okay naman. Nakakatulog na ng maayos. Well, Coach, medyo maganda naman yung pinakita ni Dondon nung Medyo lang. Medyo maganda naman. Grabe, no? Talagang ibang klase doon. Yung performance mo nung larong yun. Kasi parang parang nagpi-free throw ka lang eh. yung 3 points eh. Pero alam mo, napansin ko lang doon, no? Yung walang hesitation, mas lalo na pagka transition, di ba? Pag catch shoot talaga eh. I mean, was it conscious effort, especially when you were down nung 22 points? Siguro parang nung nakuha ko na yung rhythm ko, parang ang gaan na ng bola, gaan na ng pakiramdam ng katawan. Parang hindi ko nila inisip na malaki pa yung habulin namin. Parang, ito na yung chance na makatulong din ako. Pero siguro nakakuha din kami ng kumpiyansa kasi nakaka-execute na rin kami. Nakascore si Rav, nakapenetrate si Calvin, si Cyrus. Tapos, may chance na sa akin. So, yun nga, open ako. Tapos, in rhythm na. So, yun. But parang pagkalaban yung rain or shine, kailangan ganun yung mga laban nyo eh. Kailangan may dramatics dun sa dulo. Ano ba meron sa kanila na parang it's becoming a big rivalry between you two teams? Ang hirap talaga kalabanin ng rain or shine. I mean, yung kumpiyansa na binibigay ni Coach Cheng sa mga players niya. Tapos, parang relax lang yung mga players niya. Alam nila anong ginagawa nila, pero sobrang physical. Tapos, sobrang namang dominating yung import. So, parang nahirapan talaga kami. Tapos, sabi niya, yung first game, nakachamba. Tapos, okay lang, nakachamba ulit kami. So, okay na yung chamba eh. Let's take a look at the video of that last performance galing kay Dondon Ontiveros. Don, ano ba? Kailangan ba fourth quarter tsaka overtime para mag 4 of 5 3-pointers ka na naman? Ganun ba yun? What was different about this game? Ano ang different? Siguro sa parang nung warm-up pa lang, nag-start pa ako mag-layup, parang, sorry. Okay lang. Parang feel ko parang okay yung legs, tapos sinasabi ko, Calvin, pakita ko sa'yo na mga kadangka ko. Parang sa game, parang okay yung legs ko, feeling ko, siguro, the past week din, parang maganda din yung ginawa ko na preparation, strengthening, parang ganun. So, yun. Well, speaking of preparation doon, para lang ma-inform, ma-educate natin yung mga non-shooters like Aaron. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo preparation? In practice, how many shots you take? Para, yung mga kids natin, malaman nila. Kasi, hindi naman pwedeng sa swerte ka aasa para magawa yung ganong klaseng performance eh. Like before, siguro magagawa ko after practice na at least 100 makes sa different spots. Parang ganun. Tapos, yung parang ma-feel talaga ba na napagod din yung legs. Parang ganun. Pero pagdating ng game, mas madali na lang. Parang ganun. So, jump shot, purely jump shots lang lahat. Parang ganun. 100 attempts rin yung 100 makes na yan, di naman. Medyo Ako mga 101. Let's check out some of the tweets at yung mga comments para kay Dondon. This one really stood out to all of us here at Active. Sabi ni Guapo sa Kanbanwa, Ray Allen na si Dondon Ontiveros. I like that comparison kasi pure shooter, kahit magmintis ng 4 or 5, you cannot count out Dondon Ontiveros from the arc. Don, ano ba yung kumpiyansa mo na ever since before talaga, hindi, kahit mamintis siya, papasok pa rin niya para sa akin? Dapat yun yata mentality ng shooter after kung nakamiss ka sa previous shot, parang next attempt should be parang pasok na to, parang ganun eh. Kasi if parang titigil ka na, baka lalo kang madideflate eh. So, dapat ganun lang na mentality. Parati mong isip, parang si Coach Richard, lahat ng free throw niya,
Pagdating mo, doon sinasabi mo, hindi, pasok na to. Oo naman, 11 out of 10 nga ako eh. Sa free throw eh. Kaya naman, they don't know yung pressure, no, na first shooter like you. Kasi syempre, yung defender mo, nakatutok talaga sa'yo. It's very difficult for him to get open. Kaya nga, yung pareho kanya Ray Allen, di ba, ganun din yung scouting report sa kanya, pero you still manage to elude your defender. Parang, do you also practice that? Yung kung paano ka makakawala sa depensa? Oo, pinapractice yan. Pero si Ray Allen, meron siyang LeBron James. Ako, meron akong Casher, meron akong The Beast, meron akong Cyrus and Robert. So, ako parang recipient lang sa mga nakikreate nila. LeBron, Calvin, parang ganun din. The Beast. Let's head on into your social media questions. Yung mga tanong nyo para kay Dondon. We start out calling kay Arjun, Ray Allen, is that you? Yes. Ano naman, see? It's becoming a thing here. Galing naman kay Rafael, Idol, paano mo ba panatili yung shooting touch mo after those injuries that you had? Good question. So, yun. I mean, si Ray Allen siguro, like, 2 hours before the game, ginagawa niya yung shooting lang, makuha yung rhythm. Ako din, days before games, tapos kung first game, mas maganda kasi you have an hour to prepare. Tapos makuha lang talaga yung rhythm mo para, kasi pag may rhythm ka na, yung jump shot mo, yung anong kailangan gawin, parang madali na lang sa game. Galing naman kay Agustin Zamora, maliban sa mindset na malaki yung butas ng basket, ano pa ang ibang iniisip nung para tumaas ang kumpiyansa na pumasok ang tira mo? Ako parang mentality ko, pag maganda yung depensa ko, parang it's easy for me to go sa offense na maganda din yung magagawa ko sa offense. So, gagalingan ko muna sa defense, tapos pag nahirapan, kahit nakashoot yung dinepensahan ko, pero nahirapan siya, so parang may kumpiyansa na ako to execute sa offense, or yun nga, titira. Parang kinukuha ko yung kumpiyansa ko sa defense. So, yun yung, coach, something that you don't see very often from scorers, no, na kailangan defense muna bago offense. Yes, so, kasi nakakapagod dumipensa eh. So, para, di ba, you try to save your energy. Kasi baka kumapos na yung mga tira mo. Yun ang mentality nila, pero not doon. Yeah, yun ang ano sa kanya. Alright, let's head on into your social media question for our next game between Barangay Ginebra, San Miguel at ng Meralco Bolts. And our question is, ang Meralco na bang magpapaluha sa Barangay Ginebra at bakit? And just shortly, let's talk about this game, Coach. Your thoughts between this matchup between two teams. Last game. Alright, we'll have more questions for Dondon Antiveros when we come back here at the Active Center. Siyempre, malalaman na rin po natin kung ano ba ang kasagutan dun sa question ng free throw ka ba. But right now, let's head back to the Smart Araneta Coliseum. Miko Halili, Dominic Uy, Erica Padilla handing you this game. It is Ginebra taking on. Sunod na Active Center. It is a 1-point lead para sa Barangay Ginebra, San Miguel at the end of the first half. Aaron Atayde, Dondon Antiveros, and Coach Richard Del Rosario. Just quickly, Coach, your thoughts on the first 24 minutes. So, ang daming hindi inaasahan nangyari. No. Naagawan ni Rob Lamacala. Binantayan niya si Dawson. Tapos, yung napaka-tamad na tira ni Rodney Hatfield. Yun mo, tira ng tamad yun eh. Nakahiga. Tsaka tumira, kaya pala hindi napapagod tong mamang to. You know, it was a very energetic game. Exciting to watch for the fans kasi takbuhan eh. Takbuhan nangyayari. Okay, since kasama natin yun si Dondon Antiveros, let's head into your questions. Lahat ng mga questions nyo para kay Dondon. Titignan na po natin ngayon. Or are we going to be doing the social media questions? No, social media muna tayo. Okay. So our question is, ang Meralco na ba ang magpapaluha sa Barangay Ginebra? At bakit? Ito po yung mga sagot nyo. Galing kay I am Rach. Ginebra is the hottest team in the PBA. Wala magpapaluha sa kanila. Sila magpapaiyak sa Meralco. Next up, galing naman kay Vanessa. Today is Sunday. Sunday Salvation Day. Combine that with Dawson's 57 point game. If that won't make Ginebra cry, I don't know what will. Okay? And lastly, galing naman kay Terren. No, not enough voltage for Meralco to stop the Red Hot Kings. Now, let's head into your questions for Dondon Antiveros. Simulan natin kay Laser. Tanong ko po sa kababayan ko, aling team sa PBA ang kinatatakutan ng Alaska? At sinong PBA star ang mahirap kalabanin? Don? Aside sa rain or shine, syempre yung
Hindi pa kami nanalo. I mean, ako 4 times di pa nanalo against San Mig. That's okay. That's okay. Tapos yan, mahirap kalabanin. Yan, aside kay James, si Mark, and Willie Miller. Yan. Si Coach Richard, mahirap din. Hindi. Ano na yun siyempre, pag dinidepensa ako si Don. Pagbigyan mo na. Para kay Kenneth lang. Coach Kenneth lang. Galing naman kay Jay. What's the difference between the Don Don from UC nearly 2 decades ago? Huwag na natin sama kung gano'n ko tayo. And the hot shot of now. Difference. Dati, ayun, malakas ako nakakadunk. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Yung ganun. So, siguro, ano doon, ano ba? Mas passion? Ha? Pwede bang mas passion? Pwede. Tsaka mas mayaman. Sa passion yun. Yeah. Passion yun, Coach. Alright, galing naman kay Jaziel. Sinong international or local na shooter ang paborito mo? Paborito ko, yun, Reggie Miller, Ray Allen, of course, yung our very own Alan Kaydik. Yo, ba? Ay, wala ka naman talaga. No argument din, no? You know, we are seeing a lot of new shooters dito sa PBA. Lahat ng mga bagong pangalan. Pagdating sa mga outside shooting. And Don, sino ba yung mga sa tingin mo na bago ngayon na pwede rin sila maging tulad mo pag, further on in their career? Siguro mas gagaling pa sila, no? Yan, si Jeff Chan, si Marcio, and of course yung teammate ko, si JV Casio. Bakit, simulan natin, bakit si Marcio? Marcio, nakasama ko siya tapos iba din yung work ethic niya, tapos lakas niya. I mean, tapos ang bilis niya makashoot, I mean, off screens, catch and shoot din. Tapos after that, maka-create pa siya for his teammates and for himself. Next up, si Jeff Chan naman, also another good shooter. What do you like when you see Jeff Chan? Napag-usapan namin ni Brando na like after siguro ng Gilas, ibang Jeff Chan yung makikita natin. And totoo nga, after Gilas, parang sobrang taas ng kumpiyansa niya. Even won yung finals MVP. So yun, tuloy-tuloy lang, hirap na kalabanin. And yun, aside from his shooting, naka-create din siya. So yun din yung mahirap din. And lastly, yung teammate mo, JV Casio, another very good up-and-coming shooter dito sa PBA. Ano pong masasabi ko, JV? Yun nga, mahirap din yung yung situation na makakompare siya kay LA. Kasi sa LA yung kapalit, tapos yun nga, malaking gap yun. Pero I think, further down the line, makukuha din yun ni JV kasi nakikita ko yung work ethic ng bata. Sobrang sipag. Tsaka syempre, kasama niya si Don doon sa practice. Siyempre. May mag-guide sa kanya. Oo. Maganda doon, may mag-guide sa kanya. Okay, now, we got questions from you. Syempre, nagbigay din kami ng questions dito galing sa amin dalawa ni Coach Richard Del Rosario. But also joining us here in the studio, we have yung inspiration ni Don na si Isaiah. Welcome! Center Isaiah. Don, syempre yung anak mo, Isaiah, how old are you? 11 po. 11. 11. Tignan mo yung forma niya, no? Talaga, Ganda na to. Grabe, no? Nanggagaya lang ako sa kanya. Tinuturo mo ba siya mag-shooter din ba? Or Konti, pero siya lang yung parang by himself lang siya talaga. Tumitingin lang, tapos siya lang din, parang ganun. Nice! So, Isaiah, since marami naman kami nakuha questions sa mga fans ng daddy mo, sa amin dalawa, gusto naman namin na maiba naman yung Active Center interview natin dito. For Don, yung questions natin will be coming from his very own son, Isaiah. Iba to, So, Isaiah, kahit anong gusto mong tanong. Kasi nasa TV tayo, hindi ka pwedeng pagalitan. Oo. Kahit anong gusto mong tanong sa daddy mo, go lang. Ang una ko pong tanong, kailan mo dadagdagan yung baon ko? Mahusay na question yan. Yan, sige. May sagot ako niyan. Pag wala mo ng iPad for the week, yun, dadagdagan ko yung baon mo. Pangalawa kong tanong, Yan. kailan ako pwede makipag-girlfriend? Gusto ng English na walang baon. Hindi na dapat kasi meron na. May girlfriend ka na pala.
At saka pa. Oh, yun. Ito na yung last. Pwede mo akong kantaan ng favorite song mo. Yun lang. Ano ba ang favorite song ko? Wala. Ano ang favorite song niya? Hindi ko lang alam, tinatago mo. Sige yan? Kaya mo ba kumanta? Kanta na yan! Kanta na yan! Go, go! Let's go! Ito ba? Dito? Dito. Okay. Game. Dati ko pa itong gusto yung kay Ariel Rivera eh. So, pasensya na kaya. Saan ba? Dito na. Oo. Minsan lang kitang iibig. Minsan lang kitang mamahalin. Pwede din. Pwede na. Ayop. Grabe. Ayos. Grabe. Hindi naman dinidedicate yung song. Ay, kanina Ay, na. dedication yan. Talong rin niya sa'yo yan. Secret. Alam. Yan! Oh, hindi ko. Kamusta naman si Daddy sa bahay? I mean, kung hot shooting siya sa court, paano naman siya sa bahay? Mabait po siya, matulungin, tapos di na po ako masyadong pinapagalitan. Hindi siya hot-headed, ha? Yan, ha? Okay. Alaga dito. Ikaw, napakaramdam mo nung napanood mo yung daddy mo na na yung ganun kaganda yung shooting niya nung last game? Nagulat po ako. Nagulat ka, ha? Hindi ka sanay? Hindi na po. Hindi na. Pero yung sa school ba, siyempre, yabang dating mo na, no? Sabi ng classmates mo. Wala pa, Off na kasi. Speaking of summer, kasali ka ba sa PBA Young Stars? Opo. Kasali ka? Wow! Grabe! Iba si Daddy. Iba? Lagi nga kami nandun sa game eh. So yun, enjoy naman manood mga games sa mga bata. Pareho ba kayong klaseng laro? Or more of point guard ba si Isaiah? Pareho. Ano pala siya, small forward. Kevin Durant yung gusto niya. Wow! Grabe, ha? Ayop! Galing! Alright, speaking of this lovely family we have here, tingnan naman natin yung mga ibang pictures ni Don. And Don, tell us what's going on the screens. Siyempre, tayo pa lang yan eh. So, sabihin mo kung ano na. Bawang picture. Gesture? Ako yun. We're waiting for the pictures to come out. And, yan. Yan. Sa sobrang init ng kamay ni Don Tiveros. Yan. Grabe. Naging babae. Ay, hindi pala. Grabe. Napakainit na kamay naman ni Don. Oo, biro mo, nagsa-sunbathing, ha? Ginagamit yung kamay ni Don yung ha? Grabe. Pero, sana sinunog mo na lang yan. Sana, talagang nasunog. Alam ko, meron pa yata tayo. May iba pa pictures. Okay, now let's, yung mga greetings natin. Pansay. Hi, Kay. Yun. Hi din, Kay. Si ano? At si... Ay, si Raymart. At ito. At si... Kurt. Wow. Ay, meron kang gusto batiin. Yung family ka sa Cebu, mama, papa, ate. Kumusta mo diha sa Basak, sila Auntie Larry. And kaibigan ko sa Florida, si Buddy, Rayleigh. Sa Las Vegas, si Mike's. Nandito si Anna, Ate Jinky, Ate Jen, Azinet. Ikaw, ba gusto batiin yung girlfriend mo? Baka nanonood. Las Vegas rin po yun. Ba? Important? Sasabihin yung pangalan. Yeah! Alright, ladies and gentlemen, balik na po tayo sa Smart Araneta Coliseum, second half between Ginebra and Meralco. Don Tiveros and Isaiah. Thank you!